Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Isang malungkot na balita, ang kumakalat ngayon sa social media, dahil sa pagpanaw ng veteranong aktor at direktor, na si Ricky Davao. Kaya nagluluksa ngayon, ang buong showbiz industry, maging ang kanyang mga tagahanga, dahil sa pagpanaw ng nasabing aktor. Kailan nga lamang, ay pumanaw rin ang biyenan ni Ricky Davao, na si Pilita Corrales, na ina naman ng kanyang dating asawang, si Jackie Lu Blanco. Halika, balikan natin sandali, ang kwento ng buhay niya, kung paano siya nagsimula, sa mundo ng pelikula. Si Frederick Charles Caballes Davao, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Ricky Davao, ay isang kilalang aktor, direktor ng telebisyon, at isang industrial management engineer. Si Ricky Davao ay ipinanganak, noong May 30, 1961, sa Metro Manila. Si Ricky Davao, ay nagmula sa pamilyang artista. Ang kanyang ama, ay ang yumaong si Charlie Davao. At ang kanyang mga kapatid naman, ay ang mga artista rin na sina, Bing Davao, at Charlon Davao. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz, bilang isang mananayaw, bago pa man siya naging aktor. Isa siyang miyembro ng Vicor crowd, at itinuturing niya ang pagsasayaw, bilang kanyang unang pag-ibig. Sa teatro, kilala siya sa pagganap, bilang isang kathang-isip na bersyon ni Bongbong Marcos, sa dula na, Bongbong at Chris, noong dekada 80. Si Ricky Davao, ay dating asawa ng aktres, na si Jackie Lu Blanco. Nagsimula ang kanilang relasyon, nang mapalitan ni Miss Jackie Lu si Snooki Serna, sa isang palabas, sa GMA7. Nagpakasal sila noong 1989, at nagkaroon ng 3 mga anak, at ito ay sina, Kenneth, Arabella, at Ricky May. Naghiwalay na sila, ngunit nanatiling magkaibigan, at nagkasama pa sa isang drama anthology na, I Can See You, Alternate, noong 2021, at gumanap bilang mag-asawa, sa nasabing palabas. Si Ricky Davao, ay kilala sa kanyang husay sa pag-arte, mula sa mga drama, hanggang sa mga komedya. Nagbida siya sa mga pelikula, tulad ng Saranggola, Mga Pas ang Gala, American Adobo, Minsan May Isang Puso. Sa telebisyon, naging pamilyar siya sa mga manonood, bilang Eduard Rodrigo, sa seryeng, Mula sa Puso. Bilang isang direktor, nagtrabaho siya sa iba't ibang proyekto, sa pelikula at telebisyon. Noong 2010, tumakbo si Ricky Davao bilang konsehal, sa ika-4 na distrito ng Quezon City, sa ilalim ng Nationalist People's Coalition Party, o NPC. Ngunit, nag-withdraw siya, dahil sa conflict of interest. Ang huling pagganap ni Ricky Davao, ay sa pelikulang, Monday First Screening, na pinagbidahan niya mismo, kasama si Gina Alahar. Namatay si Ricky Davao, nito lamang May 1, 2025, sa edad na 63 taong gulang lamang. Kailan nga lamang, ay napabalitang si Ricky Davao, ay na-diagnosed na may malubhang karamdaman, subalit pinanatiling pribado ng kanyang pamilya, ang detalye ng kanyang karamdaman. Matatandaan rin, na marami ang nagtataka, sa kung bakit hindi nakadalaw si Ricky Davao, sa lamay ng kanyang biyenan, na si Pilita Corrales. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong impormasyon sa publiko, hinggil sa sanhi ng pagkamatay ng Pinoy aktor at direktor, na si Ricky Davao. Ang kanyang kamatayan, ay isang malaking kawalan sa industriya ng entertainment, sa Pilipinas. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.